Asek Aboy Paraiso. Magandang umaga po. Magandang umaga ho, Manong Ted, DJ Chacha, sa inyong mga tagapakinig. Magandang umaga ho sa ating lahat. Opo, International Mobile Subscriber Identity Catchers. Noong pa po natin ito pinag-uusapan. As a matter of fact, if you will recall, noong pong paghahain ng kandidatura noong 2022 presidential elections, nakatanggap ang maraming taga-media, di ba, ng alert? Naalala ho ninyo, diyan sa may Sofitel pa yung filing no, naalala ko eh. Di ho ba? Tama. Opo. Opo, nakatanggap ng alert ng kala mo, yung pala, Parang alert na natatanggap para, pag may bagyo. Oo. And then, ang mensahe ay pag-iendorso, announcement ng isang kandidato na nataon namang nanalo. Tama? 3 years ago. So, hanggang ngayon, ito pa rin po ang problema natin. Nasaan ba ang problema po ng gobyerno? Ba't dito masawata, Asek? Ito, Manong Ted, tama ho kayo. Yung technology na ho na to, kung babalikan nyo, even if you research, yung mga IMSI catcher devices na ho to, as far back as 10 years ago, 7 years ago, andyan na ho yan eh. Ang problema ho talaga ho, Manong Ted, andyan naman yung mga batas natin na pinagbawal na ng NTC, both yung pag-distribution at pagmamayari at even possession po ng mga devices na to, bawal na ho. Ang problema ho talaga enforcement. And I have to, to be fair naman sa ating mga law enforcers po, Manong Ted, mahirap naman ho talaga kasi you really have to, talaga kailangan naka-on to para ma-detect ho natin itong mga devices na to at ma-pinpoint natin saan para mahuli ho natin. Sa pagkakataong ito, dahil itong device na to ay binibenta ng isang distributor na banyaga, nagkaroon tayo ng test bike, tsaka lang ho natin nahuli. Kung matatandaan nyo, Manong Ted, nung pinag-uusapan natin, inaasahan talaga natin na talaga makakahuli tayo ng mga ganitong devices at saka yung mga gumagamit nito ngayong election kasi parating naka-on. Yun ang nagiging problema, Manong Ted, kailangan naka-on to para ma-pinpoint natin. Sa pagkakataong to, dahil binibenta, nagkaroon ng test buy at may kumagat, yun ho, nahuli ho natin. Yung nga po, no? Noon pa po kasi nga ito available sa market at ginagamit ng ilan din politiko, no? Para po sa kanilang personal na mga interest. Pero sir, ito pong itong nahuli na Malaysia, ito ba yung Malaysian? Malaysian ho. Okay, opo. Ang sabi ho ng Globe na aming nakapanayam, na meron daw po kasing pamamaraan na makagawa ka ng sarili mo, yung do it yourself. DIY. Oo, Opo. even daw po sa bahay, kayang gawin itong Oo. MC catchers. Totoo ho ba yun? Tama naman ho. If you have the right tools and right devices, components to make your own IMSI devices po. Again, talaga to eh. Dati ho, no, 10 years ago, Manong Ted, mahal to kasi parang isang buo to eh. Ngayon dahil sa pag-spread ng technology and pag-advance ng technology, talagang kaya na eh. Available na sa market yung components ho nito eh. And again, pero uulitin ho natin, pag halimbawa, even though individual components altogether hindi bawal, pero pag binuo mo to, bawal ho talaga to. Andyan ho yung mga batas. Talaga enforcement ho talaga, Manong Ted. And hindi ho limitado sa atin to, Manong Ted. Okay, ito katatapos lang ho ng election sa US. Nagamit din ho itong mga devices na to para doon sa election nila. Opo, yes sir. Ano nga po ito, ginagamit din po sa disinformation. So, Asek, ito pong nahuli na Malaysian, saan gawa yung kanyang, itong kanyang IMSI? Dahil ito ho, buo na nung nahuli ho natin. In fact, para ho siyang tinatawag natin is these are rogue cell towers. They mimic ho parang cell towers. Tama ko kayo nung dinidescribe nyo kanina, Manong Ted, na parang talagang binablock niya yung mga signals ng mga legitimate mobile network operators natin at nagbabato sila ng sariling signal nila na akala mo nanggagaling doon sa mga individual subscribers or even government or even yung mga mismong signal ng mobile network operators natin. Opo, ito hong gawa na itong hawak ng Malaysian, saan po ito niya kinuha daw?
In-import niya daw to. Ito, dinitingnan pa natin, ini-interrogate ho pa ng ating law enforcement agencies, particularly po ng PNP, kung saan ho yung mismong source nung pinagkuhaan niya ho. Definitely, in-import ho to, Manong Ted. Oo, kasi yung una ko pong nalaman tong ganito pong uri nga ng gadget, no? Pwede nga daw itong i-hand carry lang nung mga panahon na iyon Pwedeng i-hand Opo. carry lang. At para lang siyang laptop, kumbaga. So, a little more bigger than a router, Manong Ted. So, sige, yung pong possession nito, ano po ang penalty? Kasi nung aming nakapanayam din itong taga-Globe, sabi niya, wala pa daw po talagang batas. May NTC lang po, administrative order lang, issuance. Meron na ho ba, ano po ba, meron ba itong penal provision? Makukulong ba? Ano bang penalty dito? Illegal possession of smuggled device po, Manong Ted. Pero medyo, tama ho, medyo magaan ang parusa ho nito. Pero ho, Manong Ted, tatandaan natin, pag halimbawa, ito ay ginamit for sa election ho natin, may ibang batas naman ho ang sasakop sa kanila. Yung violation ho ng election code ho natin na mas may iba rin namang parusa rin ho. Pero tama ho kayo, parang kailangan mayroon ng specific na batas. At matagal natin sinusulong na ho ito, yung Manong Ted, yung mga illegal possession ho ng mga device, illegal devices natin. Pero in fact, ito rin ho, Manong Ted, naalala ko lang bigla, pero nung provision do sa Anti-Cybercrime Act, ay Anti-Cybercrime Prevention Act of 2012 po natin, specifically for the illegal use of ICT devices po. Okay. So ito pong Malaysian na ito, kumanta na ba ito? Meron ba siyang kakuntsaba? Ano ba ang kanilang adhikain? Phishing ba ito? Sa ano hubang adhikain? Sa anong motibo ito ginagamit nila? Ito, yung Malaysian distributor ho. So talagang for profit, nagbebenta ho siya ng mga devices. Pero ang devices na ho to, ginagamit ho to, tama ko kayo, one for phishing, second ho, for scamming ho. Nakakapagbato siya ng mga illegal na, kasi bawal na ho pinagbawal na rin ng NTC na magkaroon ng hyperlinks Pero ito, nakakapagbato siya ng mga text messages, may mga hyperlinks, or even QR codes para mas-scan natin. So ito yung end goal ng mga bumibili naman. At doon naman sa tanong niyo kung may mga kasabato siya, ini-interrogate pa ho, sinisilalim siya sa masusing interrogasyon ho ng ating law enforcement agencies. Kasi nga, yun din ho ang duda namin na meron tong mga kasabwat na local citizens at even mga baka nga ho, because these are smuggled device, baka tinitingnan natin baka yung involvement ng ating ibang mga kawani sa pamahalaan. Involvement ng ibang kawani sa pamahalaan. Sa anong aspeto ito? Sa smuggling po, Manong Ted, these are smuggled devices po. Okay, wala pa siyang sinasabi kung sino mga naging kliyente niya, mga bumili sa kanya, hindi pa ito kumakanta. Manong Ted, barapatin mo natin ang law enforcement agencies po natin ang makapag-update po sa atin. And even if may kinanta na, this would be subject to follow-up operations pa po, Manong Ted. Okay, so ngayon po paano ho tayo ngayon sa mga kababayan po natin? Ano lang ang tanging magagawa po natin ngayon kapag ikaw nataon na nakatanggap nitong mga mensaheng ipinapadala ng IMSI ng mga sindikatong ito? Paano po? Ito, Manong Ted, it's very important to yung partnership po natin at nagpapasalamat rin po tayo. Gaya ng dati, doon sa mga programang katulad niya, talagang ang pinakamabisas ang data natin is yung mga information campaigns natin at saka yung educational campaigns natin para ipaalala sa ating mga kababayan. Kasi hindi naman nung mangyayari itong mga scamming na to, Manong Ted, na walang participation natin Na kung halimbawa, even if makareceive tayo ng text messages, Manong Ted, kung hindi natin i-click yung mga links na yun, hindi natin scan yung QR codes na yun. At more importantly yung hinihingi sa ating mga impormasyon ng mga scammers na to. Kasi this is just the first step The more dangerous steps are the steps that follow, yung paghingi ng mga OTPs natin na binabatuho ng mga lihitimong mga bangko natin. Kasi yun ang hindi nila makukuha. Makakapag-peke lang sila ng text messages para daling kayo sa mga illegal websites. Pero para makuha yung financial information nyo sa ating mga bangko,
kailangan may participation tayo na ibigay natin sa kanila yung mga OTPs natin, mga passwords po natin. Opo. At yan nga din pong adikain itong AFASA law na ating pong pinapaliwanag lagi. So sir, ito ho ba'y nakapagbibigay din ng Wi-Fi connection? Kumbaga, halimbawa sa barangay area, ano ba? Tapos bigla, may Wi-Fi available. Tapos doon Connect ka naman. Ito ho ba'y nakakapagbigay din ng Wi-Fi connection? Tama ho, Manong Ted. Kaya anong description ho natin sa kanya kanina is na these are rogue cell towers. Nakakapagbigay ho siya ng not only Wi-Fi but yung mga 5G signals ho natin. Nagkaroon na rin ho tayo ng report, Manong Ted, na sa mga malls, nabibiktima ho yung mga kababayan natin na akala nila namimimik niya yung parang free Wi-Fi ho sa mga malls. Tapos nagbibigay ng password. Kasi di ba may mga landing pages ho yan. So before ka makapag-access ng Wi-Fi, you have to give out your name, yung mobile number mo. Diba? So ganun din ho yung function niya. Nakapag-function din siya ng parang ganun. Okay. Makatulong kaya kung mag-reward system tayo dito? Sa sino man na may impormasyon kapag talagang nahuli na actual, na in possession, mabigyan ng pabuya para naman mas lumawak ang partisipasyon ng publiko? Lahat po siguro makakatulong, Manong Ted. Hindi ko naman na ina-advocate na pero mas makakatulong sa siguro yung sense of volunteerism natin sa sense of nationality natin sa ating mga kababayan na parang hindi na mabiktima yung ibang mga kamag-anak natin, mga kababayan ho natin. Pag nakakatanggap po sila ng offer na ganito, i-report na rin ho talaga nila. Sige po. Okay, so may tanong ba kay Asek? Pinagising natin na maaga ito. Yes, Asek, dito po sa yung nahuli ninyo na Malaysia na sinasabi nyo kailangan naka-on yung MC catcher. Yung device po ba na ginagamit ngayon ng DICT without naming kung ano man po yun para hindi rin makompromiso itong mga ginagamit yung device panghuli nitong MC catchers? Sapat po ba yung mga device na meron tayo to really track kung gaano kadami yung MC catchers na meron tayo dito? Maging yung pondo na meron din ng DICT para labanan yung mga ganitong uri po ng mga tao na gumagamit nito? Meron tayong technology. Pero yun nga, tama ka, DJ Chacha. Ang magiging problema or magiging challenge natin is yung pagtatrack ng signal na kailangan naka-on to. Tama yung description kanina, these are mobile devices na ginagawa within a geographical equation kung saan matao. I-on nila, bato sila ng text messages, ando na yung mga hyperlinks, tapos na yung trabaho nun tapos papatayin na nila. Kasi nakapagbato na ho sila ng mga text messages Ang mangyayari na lang, hinihintay na lang nila sila yung mabibiktima nila na yung mga kababayan mismo natin, i-click yung link na yun. Meron po bang specific locations dito sa Metro Manila or sa ibang panig ng bansa halimbawa na talagang tinututukan nyo kung saan marami gumagamit itong MC catchers? Opo, yung mga terminals, kung saan maraming tao para yung foot traffic mataas. So, kumbaga, may mga kayo doon, parang may mga tipster kayo or may mga kawani kayo doon na nakatago, tracking tong mga gumagamit din ito. Hindi parang empleyado talaga namin, DJ. Mas you were mentioning kanina yung napunta tapat yung pondo. Una-una siguro yun yung ina-advocate din natin, DJ Cha, Manong Ted. Dati pa namin ina-advocate na the ICT now should be considered as an intelligence unit para magkaroon ng intelligence funds to acquire and hire more intelligence agents po. More intelligence agents. Bukod pa po dun sa device. Sir, for this year, masasabi po ba natin na sapat yung mga devices pang track natin ito at bukod pa sa sinasabi nyo na kulang nga yung tao. So kulang pa rin ang mga devices. Ideally mas maganda sana, mas marami, especially with the upcoming elections. But we make do what we have. Wala sila kasi, hindi sila binigyan ng karagdagang pondo. Alamin ko mamaya kung binawasan pa sila. I think nasama sila sa mga binawasan. Anyway, sige. So, ito Asek, sa sitwasyon ngayon, nakakasiguro din tayo na itong nag-operator nito, may home base ito. May binabatuhan siya ng kanyang nakakaalap ng mga informasyon. I think ang nahuli natin is distributor. Yes. Seller. Baka ang sinasabi niyo yung nahuli ng ating mga kaibigan sa NBI na yung mga intelligence equipment naman na nahuli nila ng AFP tsaka ng NBI.
Okay, sige. So kami po'y katuwang ninyo, ha, ASEC, dito po sa pagpapalagana po ng tamang informasyon tungkol sa isyong ito para lang ho paalalahanan ang lahat, no, na not to click. Yan ang number one eh. Huwag kang magkiklik ng link, right? Okay. Tama ko, Manong Ted, una-una, nagpapasalamat po kami doon sa partnership po natin sa pagpapalaganap ng tamang informasyon. At pangalawa, tama ho, bawal na ho sa NTC, pinagbawal na ho natin na ang ating mga text messages magkaroon ng mga links. So, even if manggagaling yan sa mga telcos, even sa amin sa pamahalaan, pag may link na yan, asahan nyo, scam na ho yan. Dadalhin mo kayo sa mga scam sites ho yan. Klaro yan, ha. Walang link. Ang lahat na po, bangko yan, itong money transfer na ito, ultimo ho gobyerno, pati NTC, minsan, di ba, nagte-text din sa'yo, right? Walang link. Na pinapaklik sa iyo. Yan po yan. Kaya dapat talaga ating ulit-ulitin to para tayo makatulong na mabawasan man lamang itong kanilang mga naloloko. Sige po, salamat po na marami po sa inyo, ASEC Aboy Paraiso, at tayo po'y muli tatawag para po naman po makatulong sa pamahalaan sa tamang informasyon. Salamat po. Magandang umaga po. Salamat din po, Manong Ted, DJ Chacha. Good morning po. True FM.